Pasukan na naman sa Lunes at mamomroblema na naman ang mga magulang sa pagpapabaon. Para healthy pa rin yan at swak sa budget, may tips sa mga expert. Nakatutok si Oscar Oida. Ilang kembot na lang, back to school na naman. Kaya si Mami Shelly, abala na sa paggawa ng meal plan para sa kanyang anak, na hindi naman sa basta choosy lang, kundi meron ding kondisyon sa kalusugan. Hands-on si Mami mula sa pamimili ng sangkap hanggang sa preparation ng pagkain. Di daw pwede lang. Kasi Tom was diagnosed with CML. It's a chronic myelogenous leukemia. So, medyo strict kami sa diet. So, kailangan talaga healthy yung food niya. No processed food, no junk food. So, kailangan niwa-watch ko talaga yung diet niya. Kaya karir daw kung karir ang preparasyon sa bawat baon para di matuksong kumain sa kung saan-saan lang ang anak. Kasi, baka dumating yung time na magsasawa din siya sa mga piniprepare ko na food eh. So, tinitingnan ko talaga na masarap yung piniprepare ko, na hindi na siya hahanapan ng iba. Mahalaga yan para hindi anya maulit ang mga puntong bumabalik sa kanya ang baunang luhaan ni hindi tinikman. Minsan masakit, pero saka nanghihinayang ako. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, parang maswerte ka kasi yung iba nga hindi nakakakain eh. Samantalang ikaw ang dami mong food. Pero mahirap balansehin ang baong siksik sa sustansya, safe baunin at swak sa budget. Tips ng mga eksperto sa sustansya. Dapat may kombinasyon ng mga mas natural na sources ng carbohydrates at protein. Mas maganda rin kung masamahan ng prutas o gulay dahil ito yung pinagkukunan ng karamihan ng mga micronutrients na madalas na kulang sa mga Filipino school-age children. Pero para hindi pagsawaan agad ng kids, dapat medyo adventurous sa pagpili ng pabaon. Sa spread, pwede rin gumamit ng cheese or nut-based spread. So may peanut butter, cashew butter, at ilang pang mga options sa spread. Kung meron kayong oatmeal sa bahay, pwedeng gumawa ng oatmeal balls para sa mga bata na sinasamahan ng saging, ng nuts, ng nut-based butter at honey. At kung gusto niyo naman na mabilis ang pag-prepare ng baon ng merienda, pwedeng mashed kamote na may nakahalong egg and cheese. At or pwede rin naman na boiled kamote with hard-boiled egg. Mahalagaan niya ang kombinasyong may carbohydrates at protein. Isang serving yon. At lalo na kung mahinang kumain ng gulay at prutas with the main meals ang bata. So maganda ring masamahan din ng isang serving ng prutas at gulay or maitago yung gulay din sa ilang mga snack food items. Extra challenge daw talaga pero kung iisipin mo, ang sustansyang ibibigay sa bata, worth every effort, di ba? Pagka healthy ang kanilang kinakain at nako-cover yung mga kailangang vitamins and minerals na nakasuporta sa brain health, brain function, cognitive development, mas gumaganda ang performance nila sa klase. Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kinansela ng Amerika ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang pagbawi ng Amerika sa visa ni Romualdez ay dahil umano sa pagkakasangkot ng kongresista sa maanumalyang flood control projects. Sinusubukan pa po ng GMA News na kunin ang panig ni Romualdez. Mga kapuso, karaniwang 20 araw lamang inaabot ang pagpatitulo ng bayat lupa sa Registry of Deeds. Pero ang isang nagpaproseso sa Bulacan, inabot umano na mahigit 1 taon at nawala pa ang dokumento. Yan ang inaksyonan ng inyong Kapuso Action Man. Nobyembre 2024 pa nagpatitulo sa Registry of Deeds sa Giginto, Bulacan ang 53 anyos na si Darius. Ito'y para mailipat sa pangalan niya ang nabiling lote sa San Miguel, Bulacan. Nakapagpasa na siya ng kakulang mga dokumento at nakapagbayad na rin ng mahigit 10,000 pisong processing fee. Pero ang dapat sanang 20 araw na proseso lamang, umabot na ng mahigit 1 taon. Naubos na po lahat ng aming pamasahe, pagbayad sa tax. Hanggang ngayon po ng araw na to, hindi pa rin po nare-release yung aming titulo po. Mula Tanza, Cavite, makailang beses bumiyahe pa Bulacan si Darius
para mag-follow up sa Registry of Deeds. Pero Ganun pa rin po yung sinasabi sa amin na for approval po. Yun po, pabalik-balik na kami, namamasahe kami from Cavite po eh. Halos maubos na yung panggastos namin dun pa lang sa pamasahe. nababakala pa si Darius dahil baka nawala na ang kanyang titulo. Bukod po sa abala, ma'am, yung pag-iisip po eh. Kasi nung pumunta kami sa kanila, nung pagpunta namin, sabi, hindi daw po inendorso nung unang humawak yung papel namin dun sa dapat pagbibigyan. So, parang ang nangyayari po, ma'am, nawawala pa po yung papel namin. Para alamin ang nangyari sa titulo ni Darius, sinamahan namin siya sa Registry of Deeds sa Giginto, Bulacan. Humingi sila ng paumanhin sa abalang naidulot ng matagal na proseso kay Darius. Nawala umano ng dati nilang examiner ang kanyang mga dokumento pero kalaunay nahanap na rin. Sa ating pakikipag-ugnayan sa opisina, na-release na ang titulo kay Darius makaraan ng 1 taon at 6 na buwan. Masaya po kasi talagang tagal ko pong hinihintay ito. Maraming salamat po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. The quorum of 12 is based on majority of 22. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang 1949 Supreme Court decision sa kasong Avelino versus Cuenco na batayang ginamit ng paksyon ni Senador Win Gatchalian nang magsesyon sila ginamit. Noong May 5, 2015 nang ideklarang quorum ni noong Senate President Frank Drilon ang 12 nasa Senate session. There are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other. Sa Senate roll call ng araw na yon, nasa plenaryo ang magkapatid na sina Senators Alan at Pia Cayetano na hindi umalma sa quorum. Sa desisyon ng Korte Suprema doon sa Avelino versus Cuenco, kung saan sinabi na ang quorum ay madidetermine sa number of senators na siyang nasa jurisdiction ng Senado. Kaya po 24 minus 7, 17 senators ang pagbabasehan ng quorum sa bilang. Ano ba ang batayan ng quorum sa Senate session? Sa Avelino versus Cuenco, hindi 24 o kabuuang bilang ng mga senador ang batayan para magka-quorum ang Senate session. May tinatawag na constitutional majority o ang quorum ay batay sa bilang ng mga senador na maaaring sapilitang idala sa Senado para magka-quorum. Yung nagtatago at yung nakakulong, nasa labas sila ng coercive powers ng Senado. Yung 22 lang yung pwede theoretically pilitin na mag-attend ng sesyon. Hindi nila pwede pilitin si Senator Bato kasi hindi nila alam kung nasaan siya. Hindi rin naman nila pwede pilitin si Senator Jinggoy kasi nasa judiciary na siya. Sa bilangan din ng quorum para sa Senate session, ang ginamit na salita ng Korte Suprema ay majority of the House, hindi all of the members of the House. Kung majority of the House, ang binibilang pa rin ay mga senador na pwedeng sapilitang dalhin sa Senado para magka-quorum. Iba ito sa all of the members of the House o kabuuang bilang ng mga senador na 24 na iginigiit ni na Senators Pia Cayetano at Loren Legarda na batayan nila ng majority. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, ang mga katagang all of the members ay ginagamit lamang ng saligang batas sa botohan ng Senate President. Pag all the members, 24 na yung batayan, kapag majority of the House or majority of the senators as yung modified version doon sa Senate rules, ang pagkakaintindi nun ay marahil yun yung constitutional majority ang tinitingnan.
Kung para sa ibang bagay, ang nasa Article 6 ng kasalukuyang 1987 Constitution ay majority of each house shall constitute a quorum. Tulad din anya ito sa 1935 Constitution na pinagbatayan ng Avellino versus Cuenco. Tinitignan natin yung teksto ng 35 upang unawain yung saligang batas sa 87. Dahil ang thinking ay kung kinopya ng 87 yung 35 na wording, then yung intent ng mga nag-adapt ng saligang batas ay susundin din natin yung lumang patakaran or lumang rule. In that light, pareho yung teksto ng 35 at 87. Walang material difference ukol dito at least sa point ng quorum. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang Philippine Eagle Week at isa sa mga highlight ng selebrasyon ang pagkawad sa isang natatanging agila ng sarili nitong senior citizen at PWD card. Sa ating kapuluan, tinataya na sa 800 na lamang ang bilang ng ating pambansang ibon, ang Pitacofaga Jeffrey o Philippine Eagle. Alam niyo ba ang isa sa kanila sa Metro Manila makikita? Sa nakalipas na 17 taon, ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center dito sa Quezon City ang nagsilbing tahanan ng Philippine Eagle na si Girlie. Her cage ngayon, it simulates more or less yung natural setting. She's thriving here. No? Girlie has regular check-up. We have a caretaker, nag-observe sa kanyang behavior, health status, pagpapakain. Taong 1982, na-rescue ang Noy sugatang si Girlie sa kagubatan ng Talakag, Bukidnon. Ang isa sa mga tinamo nito sugat, nagdulot ng permanent blindness o pagkabulag sa kanyang kanang mata. Dahil dito, mahirapan raw siya makasurvive sa wild. Kaya minabuti ng mga eksperto na i-turn over siya sa DENR at kalaunan sa Philippine Eagle Center sa Davao para dun alagaan at i-rehabilitate. Taong 2009 mula Davao, nilipat si Girlie sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife dito sa Quezon City. Sa nakalipas na halos 2 dekada, si Girlie lang ang tanging Philippine Eagle na matatagpuan sa Metro Manila. Siya rin ang nagsilbing poster bird at ambassador ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife para sa Philippine Eagle Conservation. Sa taong ito, tinatayang nasa 45 to 46 years old na si Girlie. Kaya siya tinuturing na oldest known Philippine Eagle in captivity. Ang pambihirang milestone na ito sa buhay ni Girlie, kinilala kahapon sa Philippine Eagle Week celebration. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City para ipagdiwang ang Philippine Eagle Week 2026. Isa po ako at ang aking misis na si Feli na naimbitahan sa napakahalagang okasyong ito. Mamaya makikita natin dito si Girlie. Siya ay simbolikong gagawaran ngayon ng Quezon City Identification Card. That conservation belongs to everyone. It cannot remain only in the laboratories. It must be felt in classrooms, in communities, and in the hearts of the ordinary people. Alam niyo po, ang Philippine Eagle, pag nakita niyo up close, may in love kayo. Our Philippine Eagle is the most beautiful, the most majestic bird that you'll ever see if you see it up close. Napakaraming trivia tungkol sa Philippine Eagle eh. Alam niyo ba, nung unang panahon, ang tawag sa Philippine Eagle ay ang monkey-eating eagle. Up until 1978, it had to take a presidential proclamation to change the name to the Philippine Eagle as we know it today. Isa lamang ang kanilang mate hanggang sila ay mamatay. Ang Philippine Eagle, hanggang 60 years, minamahal yung isa lamang, yung kanyang asawa lamang. That's for you, Feli. At ang isa sa mga highlight ng selebrasyon, ang paggawad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City kay Girlie ng sarili nitong Senior Citizen ID at Persons with Disability ID. We are trying to promote inclusivity in the conservation of our natural resources. Ginamit natin itong situation ni Girlie ngayon to highlight that need for collective and inclusive action. At alam niyo bang may isa pang napakahalagang milestone sa buhay ni Girlie? Kuya Kim, ano na? Taong 1981, natagpuan sa Taiwan ang Philippine Eagle na pinangalan ng Chai. Matapos itong ma-rehabilitate, si Chai dinala sa Philippine Eagle Center sa Davao, kung saan pinakilala kay Girlie. Matapos ang napakahabang courtship period, naging breeding pair ang dalawang agila. Kalaunan, sina Chai at Girlie ang kauna-unahang natural pair ng Philippine Eagle in captivity na nakapangitlog ng isang fertile egg. Pero sa kabila ng intensive pairing efforts, wala sa mga offspring o anak ni Girlie ang nakasurvive. Pero matuturing pa rin itong napakalaking milestone sa Philippine Eagle Conservation dahil patunay ito na ang natural pairing ay maaaring gumana kahit wala sila sa wild. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Itinanggi ng mga impeachment prosecutor ang paratang na nakatanggap ang ilan sa kanila ng pera
Mula po sa mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico, layon lang umano nitong sirain ang kredibilidad nila at ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit Miyerkules pa nakasinadya adjournment o sarado ang sesyon ng Kongreso, bukas ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na magkaroon ng special session bago ang dapat na pagbabalik sesyon sa Hulyo. No official talk. The House will of course comply with legal orders of the government if it comes to that. Ayon sa lead impeachment prosecutor, makakatulong ang special session hindi lang para maihabol ang mga nabimbing panukalang batas, kundi para makapagdesisyon din ang Senado kung magtatalaga ba o hindi ng presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa dating rules, ang Senate President ang presiding officer sa impeachment. Pero sa bagong rules, pwedeng magtalaga ang majority ng mga senador ng presiding officer kung hindi Pangulo ang impeached official. May epekto ba sa paglilitis kung sino ang presiding officer? Malaking bagay po kung sino po magpe-preside, but at the end of the day, kasi internal po ito. Ang hinihingi lang po natin ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. I believe that strengthens the impartiality in which they would allow them to choose amongst their colleagues someone who is unbiased and competent. Acting SP Win has two options right now. Either he himself will preside the impeachment trial or the senator judges can decide to elect somebody to preside over the impeachment. Umalma rin ang mga prosecutor sa tila sadya umanong pag-target sa kredibilidad nila ng mga nag-akusang nakatanggap sila ng mga maleta ng pera. I vehemently denied all the allegations of the 18 ex-Marines, no? There is no truth behind that. All these actions of the 18 Marines, of course, are designed merely to destroy our credibility, considering our stance in this impeachment process. Inconsistent ang mga allegations ng 18 Marines. It does not contain details, no? It talks of a very big story purely concocted na walang detalye. Mariin kong tinatanggi itong lahat ng mga paratang nitong 18 Marines. Maliwanag naman no ang motibo nila para sirain lahat ng mga kritiko ng ating Vice Presidente. I would say definitely this would affect the trial in the sense that there would be external forces that would affect public opinion. I would believe that there is a tendency to malign or attack members that are associated of sorts with the impeachment movement in the House. This is nothing new. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May kahilingan daw ang prutas na si Orange. Yan ay kilalanin siya sa pangalang Charmaine. Netizens na ang tumugon at nagpanotaryo niyan. Pero kung usapang legal, paano at ano nga ba ang batayan para makapagpalit ng pangalan? Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Naiinis naman ako, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Kung hindi ka pa nai-inform, isa sa paboritong prutas ng marami ang umaalma ngayon sa social media at naispalitan ang kanyang pangalan. Ang bright at zesty na si Orange, gusto na raw ng ibang name. Parang obvious naman kasi sa akin, Orange, wala na bang ibang pangalan? O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana pangalan ay Charmaine. Ang panawagang change of name ni Charmaine agad nakakuha ng simpatya mula sa mga netizen. Mango ka, diba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Ang content creator na si Baep ang utak ng viral video na yan at may mga kasunod ng video. Si Orange na gustong maging Charmaine. Nagka-identity crisis na nga. May legal problem pa. Dinagali ako sa PSA. Ay, pumila ka doon. Oo, pumila ako doon. O tapos, ano nangyari? Malaman ko kailangan pala ng abogado niya. Hanggang sa nakahanap siya ng karamay at ng kakampi. Pinagkamala mo akong abogado, abogado naman baga. O kung sakali, ano ba sanang gusto mong pangalan? O ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Pero merong nauna pa sa kanyang makapagpapalit ng pangalan.
si Vanessa. Ang totoo kong pangalan ay Fly. Ay, oo Di ba nga. napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako. Nauna pa siya sa akin nagpanotaryo. Hindi naman magandang biro yan. Ako nakaisip. Mga kapuso, dahil kay Charmaine AST Orange, naging usap-usapan tuloy ngayon sa Tunay na Buhay, pwede bang palitan ang inyong pangalan? Sabi ng legal expert na nakausap namin, pwede nyo itong gawin. Basta meron kang makatwirang dahilan kung bakit nyo kailangan palitan ang inyong pangalan. Ayon sa isang civil law expert, batay sa Republic Act 10172, pwedeng magpalit ang isang Pilipino ng first name nang hindi na kailangan kumuha ng court order o yung pupunta na lang sa local civil registrar. Yan ay kung merong administrative correction o may mali sa spelling ng pangalan at nais itong itama. Maaari ring magpapalit ng first name o nickname. Pero may grounds ito na nakasaad sa Republic Act 9048. Yung first name mo, ang term ng batas is ridiculous. Halimbawa, or tainted with dishonor. Diba, syempre mapapahiya ka, embarrassing. That is a ground to change your first name. Halimbawa, itong first name mo ay mahirap, extremely difficult to pronounce or spell. Pwede ring magpapalit kung ang pangalang gusto mong ipalit ay na-establish mo na o kaya ay kilala ka na ng lahat sa pangalang ito. Pwede rin daw papalitan kung nagiging sanhi na ng kalituhan ang inyong pangalan dahil marami kayo sa pamilya sa iisang pangalan na nagiging dahilan na ng kalituhan sa mga mahalagang records. Hindi ka pwede magpalit ng first name mo kung walang ground na kumbaga ayaw mo lang. Halimbawa, naasar ka lang sa pangalan mo or nagising ka kinabukasan, gusto mo ikaw si Charmaine, ikaw si Ana. Hindi pwedeng ganun. Hindi rin daw pwedeng palitan ng pangalan kung gagamitin ito para takasan ang krimeng kinasangkutan. Pero kung sakaling seryosohin mo ang pagpapalit ng pangalan, kailangan magpunta sa local civil registrar kung saan ka pinanganak. Dito, gagawan ka ng migrant petition o verified petition kung saan maglalakip ng ebidensya o grounds. Kaya kung wala raw grounds ang dahilan ni Orange, Pasensya na, Charmaine, pero kung talaga namang wala kang ground palitan yan, magiging orange ka talaga. Maganda naman ang orange. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang aksyon at suspense ang inaabangan bawat gabi sa GMA Prime series na The Master Cutter. Bukod kasi kay Ding Dong Dantes, also known as Atoy, kaabang-abang din ang cuteness overload scenes ni Ibiang. Makichika kay Aubrey Carampel. Si Master Cutter. Full of action and suspense ang bawat episode ng GMA Prime series na The Master Cutter na pinagbibidahan ni Ding Dong Dantes bilang si Atoy. Bukod sa mga disguise ni Atoy para sa kanyang mga misyon, kinaaaliwan din ang mga eksena nila ni Ibiang played by Shena Stevens. Meron akong amnesia. Mula raw na magkasama sila ni Shena sa Royal Blood, na-establish na nila ang kanilang chemistry. Nakitaan na rin niya ng husay ang child actress. Nagpapasalamat ako na, alam mo, na-witness ko yung growth niya bilang isang bata. Tsaka hindi lang bilang bata, kundi bilang isang artist. Nakita mo, napakahusay talaga umarte at napakabuting bata. Yun ang pinakamahalaga. Natutuwa nga raw si Dong sa mga natatanggap na magandang feedback ng show. Ang anak nga raw niyang si Sixto ay ibinibida ang karakter ni Dong sa school. My son, being 7 years old, the teacher asked him, like, what does your dad do? Sabi niya, well, he's a master cutter. What? Really? Like, yeah, he's a master cutter. So, natawa na lang talaga ako. So, siguro gusto niya paliwanag na, ano ba siya, sastre o talagang, it's just one of his roles. Kasi minsan nalilito siya. Minsan makikita niya, lalabas ako na tawang Family Feud. So, although he knows I'm in the industry, I'm proud of the industry. I'm proud of what I do. Kung proud sa kanya si Sixto, very proud rin si Ding Dong as a father. Tampok pa nga siya sa Father's Day issue ng isang lifestyle magazine. Pagising ko, ang goal ko ay maging mas mabuting ama, maging mas mabuting aktor, maging mas mabuting asawa. Pero if that's how people see me, then I'm grateful. Pero it's not a conscious effort, kumbaga. Parang ginagawa ko lang kung ano talaga yung tingin kong okay gawin. Malaki raw ang papel ng kanyang pamilya para laging mapangalagaan ang kanyang well-being. Malaking factor ang role ng aking misis sa pag-aalaga. Totoo yan. Even my kids, they also take care of me. You know, once in a while they ask, "Hey, Dad, how are you?
kamusta ka? Uwi akong puyat. Tatanungin ko, nakatulog ka na ba? Nakakain ka na ba? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.